Sa unang linggo ng buwan ng Abril, masayang nakipagkulitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bata mula sa Manila Child Development Center, kasama ang kanyang dalawang alagang aso na sina Teki at Lucky. Nagbasa ang Pangulo sa harap ng mga bata ng kwentong Ang Limang Tuta na isinulat ni Eugene Y. Evasco. Tungkol ito sa kahalagahan ng pagiging mabait sa mga hayop. Matapos ang storytelling activity, inilibot ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang at guro sa palasyo ng Malacanang. Ang kaganapang ito'y panimula sa seremonya ng pagpirma ng Joint Circular ng pagtatatag ng Child Development Centers ng lokal na pamahalaan. Layo nitong mapabuti ang access sa edukasyon at pangangalaga sa formative years ng isang bata, lalo na sa mga lugar na natutukoy bilang low-income barangays. Sa ilalim ng nilagdaang Joint Circular sa pagitan ng Department of Education at Department of Budget and Management, magkakaroon ng 328 Child Development Centers sa buong bansa. Itatayo ang 89 sa Luzon, 106 sa Visayas at 133 sa Mindanao, kasama ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Today we gather with one goal, to create a better and brighter future for our children. Today our agencies are working hard to make our education system right for our students. Last 4th March, I directed the DBM to prioritize and to fund the establishment of Child Development Centers or CDCs, especially in the more remote barangays of Mindanao and other low-income municipalities. Sa pamamagitan ng suporta natin sa mga lokal na pamahalaan na may limitadong kakayahan na magtayo ng sarili nilang CDC, mapapabuti natin ang edukasyon ng mahihirap nating mga kababayan. Sa pamamagitan ng mga CDC, magkakaroon ng maayos na pundasyon ng ating mga anak na siya namang magpapatibay sa pundasyon ng ating bansa. To our LGUs, we need your full commitment to ensure the success of the project. You must provide our childhood development teachers and workers with the support and resources that they need, while encouraging our community members to take an active role in the CDCs. Maybe a small step, but it is a crucial one in looking after those who will inherit our motherland. Sa ating lahat, ipakita natin sa ating kabataan ang pagiging bagong Pilipino, disiplinado, mahusay, at mahal ang bayan. Let us carry on with our work so that every child can grow up knowing that they are valued, knowing that the hands that guide them belong to the ones who are unyielding in their love for this country. Bago matapos ang linggo, nakisalo si Pangulong Marcos Jr. sa Lucena City, lalawigan ng Quezon kung saan ginagawa ang taunang buwan ng pagkain ng mga Pilipino. Dala ang temang sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Layunin ng pagdiriwang na bigyang halaga ang tradisyon ng pagkaing Pilipino at itaguyod ito bilang mahalagang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan at kultura na ating maipagmamalaki. Sa pagdiriwang ng buwan ng kalutong Pilipino, ginugunita natin ang ating mga kusina bilang santuaryo ng ating kasaysayan, ng ating kultura at pagkatao bilang Pilipino. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino, malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Ating ipagdiwang ang pagkain Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon. Panatilihin natin ang ating mga tradisyon habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas na may mas masaganang bagong Pilipinas. Sobrang napakahalaga po sa amin dahil nakikilala po unti-unti ang aming mga produkto ng Quezon, naiilabas po namin sa iba't ibang lugar at the same time po kumikita po ang ating mga Quezon MSMEs. Inaanyayahan ko po ang bawat Pilipino, ang bawat MSME, saan-saan mang sulok ng mundo na palakasin po natin ang produktong Pinoy para po sa ating ikagaganda, hindi lang ng ating lalawigan, kundi buong bansa para po matulungan natin ang lahat ng Pilipino. Lubos po kami nagpapasalamat
ang Quezon, ang Flavors of Quezon sa ganitong pagkakataon na ibinibigay sa amin, lalo-lalo na po ng ating mahal na Pangulong BBM. Napakahalaga po nito, lalo pa po at ang produktong ito ay galing sa mga talagang mga magsasaka. So mahalaga po ito sa amin at kami na rin po ang gumagawa nito. Ito po ay nakakatuwa dahil para sa aming mga magsasaka ay proud na talagang kami ang gumagawa po ng produktong pagkain. Para po sa ating Pangulo, salamat po dahil mayroon pong ganitong araw na kung saan ay nagkakasama-sama at ipunin ang mga produktong sariling atin at ang mga pagkain na dapat ay kainin ng Pinoy at ng ating mga kababayan. Kaya thank you po. At nakasama namin kayo, nakilala at ang aming samahan o ang aming kooperatiba ay naging bahagi ng pagdiriwang sa araw na ito. Yun lang. Pilipino po, yan lang po ang nagpapatunay na tayo'y Pilipino. Tayo'y totoo na Pilipino. At doon po natin naranasan yung paano kasarap maging Pilipino dahil sa lutong bahay natin. Maraming salamat po sa ating Pangulo na si BBM at sa pagsuporta po sa Pilipino, food, health, and sa produkto ng Pilipino at lutong bahay ng Pilipino. Very important na tinatangkilik natin yung mga lutong Pinoy since it's our products naman kasi and it helps our local economy to improve the lives of the Filipino people din. Pag sinusuportahan natin ang mga produkto natin, ang mga local Filipino dishes. We are very much thankful nga po for this event kasi we were able to showcase nga yung different local delicacies dito sa ating bansa, sa Pilipinas. And we are very much grateful na naimbitahan kami sa event na ito. Mr. President, thank you very much po for coming here in Lucena City, Quezon. We are very much grateful po na nandito po kayo para suportahan ang lokal na turismo ng Quezon at syempre ng buong bansa natin. Tutuwa po kami na kasi may mga ginagawa tayong steps para ma-improve ang local tourism natin. And Matapos ang pagbisita sa Lucena City, tinungo naman ng Pangulo ang probinsya ng Rizal upang kamustahin ang ginagawang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas. Isang inisyatiba na kusang inilalapit sa taong bayan ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makapaghatid ng agarang tulong, lalo na sa may hirap nating kababayan. Tampok dito ang isinasagawang medical mission ng Department of Health at job fair ng Department of Labor and Employment. Nakakatuwa po na makita ko kayong lahat na nandito na nakapag-attend nitong aming ginagawa na tinatawag na job fair. Tawag namin yan ay job fair, ngunit ang katotohanan, hindi lamang trabaho ang dinadala, lalo na ng DOLE, pati DSWD, pati yung mga iba't ibang ahensya. Dahil po, kung baka narinig po ninyo, sa administrasyon po ito, kinikilala namin na yung mga problema ng ating mga kababayan, ng mga pagkaraniwan na problema ng ating mga kababayan ay kadalasan kapag marami na ay hindi naman matulutas ng isang ahensya lamang. Kaya po, lahat po ng departamento, lahat po ng ahensya ay sinasama po namin sa lahat ng mga programa na ganito. Yung mga iba po na nandito ay sila po ay yung tinatawag namin na graduate na sa 4Ps. Dahil ang kalagayan nila sa buhay nila ay gumanda na. Kaya't hindi na sila nangangailangan nung dati nang binibigay na tulong ng pamahalaan. Kaya sila itawag nga namin ay graduate na. At hindi na, pero pagka nag-graduate na sila, hindi ibig sabihin basta't pababayaan na lang po natin. Patuloy pa rin ang suporta ng DSWD sa 6 na buwan. Yung 6 na buwan, binibigyan sila ng assistance at magpapasalamat po ako dito po sa medical mission ay puro volunteer po yan. Mga pharmacist natin, mga nurse natin, mga doktor natin, puro volunteer po sila. At sila ay nagmamagandang loob na pumunta po rito upang tulungan ang ating mga kababayan. At
magpapasalamat din ako sa mga employer. At dahil yung mga employer po ay kinausap namin na makapunta rito upang yung mga nag-a-apply sa iba't ibang klaseng trabaho ay mabigyan naman ng pagkakataon. At magpapasalamat din ako siyempre sa local government. Kung hindi naman maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, hindi po ganito ang magiging programa natin. Hindi kasing ganda nito. At mabuti naman very accommodating at very cooperative po ang ating mga local government officials. Asahan po ninyo, kahit ano pang mangyari, asahan po ninyo, nandito po kami, andito po, kung meron po kayong pangangailangan, andyan ang mga national government agency, andyan ang ating mga local government, andyan po, lahat, pati yung mga volunteer, magsabi lang po kayo. Ang una, syempre gulat kasi talaga ang dami pong tao. Ang dami pong pantawid na sari-sari siguro merong graduate. Kagaya ko kasi ma'am, graduate na ako. So bali, kailangan ko talaga ng work. Masaya ako kasi ma'am, na-hired ako agad. Sana magtiyaga sila yung mga kasamahan ko dito. Ako ma'am, uuwi ako talaga hapon, susulitin ko ma'am. Siyempre, nandito na po eh. Well, sa ngayon, no, sa kaipag-ugnayan natin sa DOLE, nagkakandak tayo ng job fair sa ating mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program dito sa Rizal. Ang nais po natin dito, bigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-apply, magkaroon ng trabaho kung saan magkakaroon silang dagdag kita sa kanilang pamilya at matutulungan nilang yung sarili nila umangat at tumuyo na sa sariling mga paa nila. So, hopefully dito magkaroon sila pagkakataon, magkatrabaho, and at the same time makapag-avail ng ibang mga documentary requirements kung ikaw ay nag-a-apply sa trabaho. Then other than sa mga kumpanya, inibitahan, andito rin yung mga ibang agency natin na may kung saan karamihan ng mga kumpanya hinihingan ng mga requirements sa kanilang mga aplikante. Andyan yung SSS, PhilHealth, medical, yung DOH, andyan sila. So yun, kailangan kasi requirement eh. Para nangyayari the one-stop shop na lang. Pag nag-apply sila, ito yung requirements, lipat lang sila ng mesa, makukumpleto yung document, and right there and there, pwede silang ma-hired on the spot. Doon sa participating companies natin na Siam, meron silang 766 na vacancies na pwedeng mapilapan. Kanina pa lang yan kasi hindi natin alam, inaasahan natin may ibang kumpanya pa na baka mahumabol ngayong hapon. Kasi ito medyo, umaga pa lang medyo marami ito, 1,800. So ginawa natin batching kasi gusto natin lahat sila may equal opportunity. Well, sa ating mga beneficiaries, no, the government is doing everything para matulungan po kayo maangat ang inyong antas kabuhayan. So, lagi namin sinasabi sa inyo sa ating mga session, family development session, kailangan matuto kayo tumayo sa sarili. Hindi pwedeng umaasa tayo lagi sa gobyerno. So, binibigyan namin kayo ng pagkakataon, samantalahin natin. Ibinida rin ng Pangulo sa Antipolo City, lalawigan ng Rizal ang mga senador na bumubuo ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Sila ang magiging katuwang ng Pangulo sa Senado para sa tuloy-tuloy na pagunlad na hatid ng bagong Pilipinas.